Huwag kayong excited. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga naghihintay raw na may masamang mangyari sa kanya. Muli namang ginit ng palasyo na peke ang kumakalat na medical document ng Pangulo online. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, naglabas ng video message si PBBM. Kumusta raw ang lagay ng kanyang kalusugan? Tama, Gigi. Kagabi naglabas nga ng video message ang Malacanang kung saan ipinapakita itong si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipaglaro sa kanyang asong si Oreo. Kung ito yung pagbabatayan natin, mukhang okay naman. Si PBBM, ito ay isang linggo matapos nga siyang ma-diagnose ng diverticulitis at kaya kinailangan niyang magpahinga. Pero kapansin-pansin din doon sa video message na inilabas kagabi ng Malacanang yung pagpayat ni PBBM. Ang paliwanag naman kasi dyan ng Pangulo, 3 araw pala kasi siyang nag-liquid diet. So pinagbawalan muna siya na kumain ng solid food para nga raw malinis yung kanyang colon. Especially alam naman natin na yung naging problema kasi niya, yung infection sa bituka. So pinagpayuhan daw siya ng kanyang doktor na magpahinga, kaya lang nabobore na daw siya. Kaya nagsimula na rin siyang magtrabaho. Kahapon, hindi siya nakasipot doon sa isang event niya sa Malacanang. Ito yung awarding ceremony para doon sa mga government employees. At ang paliwanag dyan ni PBBM, kaya hindi siya nakapunta kasi binisita siya ng kanyang mga doktor para nga doon sa pag-check sa kanya kung okay na ba yung kanyang kalusugan. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi ni PBBM, bagamat okay na siya, wala siyang nararamdaman, tuloy-tuloy pa rin daw yung pag-inom niya ng kanyang antibiotics. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Wala na naman akong nararamdaman Nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. So binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, medyo up-to-date na ngayon ako. Yung mga inaantay na ako mamatay, huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. At Maricel, anong tugon ng Malacanang sa kumakalat na medical document umano ni PBBM online? Hiningan nga natin ng paliwanag ang Malacanang tungkol dyan dahil kung matatandaan natin, kagabi nagsimulang kumalat sa social media yung peking medical document kung saan sinasabi na malala daw yung kondisyon ng diverticulitis ni PBBM at inirekomenda raw na baka kailangan ng surgery consultation. Pero ang sinasabi nga ng Presidential Communications Office sa kanilang official statement, kinukundina nila itong ganitong pahayag dahil malinaw na peke at malisyoso. So, hindi rin daw ito pinatay doon sa mismong medical examination na isinagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng PCO, ito daw ay malinaw na deceptive, irresponsable at paglabag doon sa privacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay pa niya, naglabas din ng pahayagang St. Luke's Medical Center kung saan nga na ospital itong si PBBM at pinabulaanan din na galing sa kanila ang lumabas at ipinost sa mga social media dahil kinikilala rin daw nila ang privacy at confidentiality ng kanilang mga pasyente. Sa press briefing kanina, Gigi, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tinitingnan na rin ng National Bureau of Investigation itong nangyaring pagkalat ng peking medical document para malaman kung kanino nga nagmula itong dokumentong ito at kung sino yung nagpapakalat. Narito ang sinabi ni Yuse Claire Castro. Dapat lang ang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. At Maricel, kailan daw ulit makikita ang Pangulo sa mga public event? Kung public event na makakaharap siya ng mga kapatid natin sa media, hindi pa natin natitiyak kung kailan mangyayari yan, Gigi. Pero base doon sa ibinigay na schedule sa atin ng Malacanang, ngayong araw meron siyang nakaschedule na 3 event. Kasama na nga dyan yung farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Clarkson. At dadalo rin siya doon sa event sa Malacanang ngayong gabi. Kabilang na nga dyan yung turnover ng chairmanship dyan sa ASEAN Business Advisory Council. At
at yung pagbibigay ng NAT plan. Pero lahat ng events na yan mangyayari sa loob ng Malacanang. Supposedly, meron din siyang dadaluhan na event kanina sa Philippine National Police dahil PNP Day ngayon na ginawa dyan sa Campo Crame. Pero hindi na nagpunta dyan si Pangulong Bongbong Marcos at sa halip, ang naging representative niya ay si Executive Secretary Ralph Recto. Matatandaan din naman natin na sinabi ng Malacanang na for the meantime, yung ilang mga events si PBBM ang magiging representative muna ay either si ES Recto o yung ibang mga members ng kanyang gabinete. Pero ang sinasabi nga ni ES Recto kanina, malamang malapit na rin maging back to normal yung mga aktibidad ni PBBM. Narito ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto. Palagay ko naman kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3, 4, 5 araw, talaga papayat ka. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.